Yon, magandang araw sa ating lahat mga kabisyo sa pagnenegosyo. Woo-hoo-hoo-hoo! Ang ating lecture ngayon, no, pang-anim na lecture dun sa series, sa initial series, no, sa ating mga bisyong pagnenegosyo na mga batches. Ito initial series, no, anim. Bakit initial? Kasi ako ang expectation ko ay sana magtuloy-tuloy tayo ng ating pag-attend, no, ng ating mga lectures, ng ating mga webinars at yung ating mga monthly gatherings. Sana tuloy-tuloy. Kaya meron kayong initial series na 1 to 6 lectures, pero hindi doon natatapos. Alam niyo ang pagnenegosyo, buong buhay yan, pinag-aaralan. Kaya nga naman, yung mga mayayaman na negosyante na, hindi naman sila tumitigil pa rin, nag-aaral pa rin sila, inaalam pa rin nila kung anong mga updates, anong mga bago, anong mga uso ngayon. Kasi kung hindi ka mag-update, naku talagang magsasara ang negosyo mo rin. Kaya ibig sabihin, kaya naging bisyo yung ating pagnenegosyo, kasi maging lifestyle natin ito na kahit saan ka mapunta, nagta-travel ka, kumakain ka sa restaurant, may celebration, naku, nakikita mo ano yung mga business opportunities na pwedeng pasukin doon. Nakukuha ba yan? Thumbs up tayo dyan, mga kabisyo, no? Thumbs up, no? Tapos, dapat, ano rin, ito, ang topic natin ngayon, pang-anim nga na lecture, pero dapat, ano to, na-attenda natin, nakukumpleto natin ang attendance, no? Naka-anim na tayo, at sana magtuloy-tuloy pa. At ngayon, ang topic natin ngayon ay pang-anim na lecture natin, planuhin, wag lang anuhin. Okay ba yung mga kabisyo? Planuhin, wag lang anuhin, no? Parang nilaro natin yung word na planuhin, tinanggal natin, no? Yung P tsaka L, no? Anuhin. Planuhin at wag lang anuhin. Bakit mga kabisyo? Ang pagyaman at ang pag-asenso o yung gusto nating maka-achieve ng something, no? Pinaplano 'yan. Hindi pwedeng nakatunganga ka lang, no? Parang si Juan Tamad na inaantay niyang mahulog yung bayabas sa kanya, no? Sa kanyang bibig. Dapat meron kang plano at hindi pwedeng gusto mong yumaman, matutulog ka lang ngayong gabi, kinabukasan iniisip mo mayaman ka na. Hindi, pinaplano step by step, unti-unti, galing sa maliit, papunta sa lumalaki-laki, paunti-unti hanggang sa lumaki. At ngayon, malaki na, dodoblehin, titriplehin. Kaya may mga plano ka talaga dapat na gawin. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Diyos na maka-achieve ng maliliit na bagay na kinalaunan, pag pinagsama-sama, lumalaki. Ibig sabihin, lalo tayong napapalapit sa plano ng Diyos o sa gusto nating tagumpay. Araw-araw, tinatry nating abutin. Kaya ngayong araw na to, planuhin at wag lang anuhin. Dahil nga, naaral na natin yung ating libro ng chapters 1 to 5 o yung introduction hanggang chapters 1 to 4. At sa libro natin, page 69, chapter 5 na tayo. Dito, ano ba ito? Mare-review natin, no? Dito sa chapter 5 na to, reviewin natin yung, yung three main aspects or functions ng pagnenegosyo. Dapat ma-memorize na natin yan. Maintindihan na natin yung mga functions ng pagnenegosyo. Ano pa? Manamnam natin yung ibig sabihin ng business plan. At ngayon, maplano na natin. Alam nyo, maraming mga negosyo ang nagsasara. Malaking negosyo na. Nagsasara dahil kinakapos na sila ng pagpaplano pa ulit. Meron mga negosyo, malaking puhunan, pero hindi umunlad, hindi nakausad dahil hindi naplano ng maayos, kulang sa pagpaplano. O nakukuha. May mga negosyo naman, sasabihin ko sa inyo, parang walang pinlano pero naging successful. Hindi totoo sa walang pinlano yon. Meron yung pinlano unti-unti, pero pwedeng natsambahan din niya ngayon at talagang kumita siya. No? Pero unti-unti, araw-araw, tinutuloy-tuloy na niya yung pagpaplano niya sa kanya negosyo. Kasi syempre, iniisip niya, paano pa niya mas mapapalago ang negosyo niya. Nakukuha ba ninyo? Pero hindi pwedeng walang plano o wala kang mga items, list ng mga activities mo na gagawin mo. Kasi nga, dapat may action. O kaya dapat na maintindihan natin yung ating business plan or kung paano pa natin mas mai-improve yung ating business kung meron tayong existing na negosyo. Good evening dito sa ating mga kabisyo na nandito ngayon. Yung mga naunang batches sa inyo. Okay, let's continue. Yung mga walang pangalan nire-remind ni Ma'am Cecil. Okay, naalala na ninyo yung ating
ibig sabihin ng business. Reviewin nga natin. Sabi natin, ito ay mga activities na kahit anong activity, kahit anong gawin, na ikaw ay kumikita. Naku, o kaya naman, ikaw ay nanlalamang, no? Yung pang term natin, nanlalamang. Pero parang salitang kanto na parang negative. Pero sa totoo lang, nanlalamang ka kasi may pinapatong ka doon sa halaga ng nabili mo. At ngayon, yung patong na yun yung gross margin mo or gross profit. Yun yung initial na kinikita mo. Para ngayon, sinasabi mo sa bibili, meron kang dinadagdag na value. Para ngayon, bibilhin niya yung produkto mo. Ikaw ay gumagawa ng kahit anong activity para kumita. Pero sabi natin, hindi lang basta pera-pera ito. Dapat meron kang deeper meaning. Ibig sabihin, kumikita ka ng pera dahil meron kang mas malalim na purpose. Dahil gusto mong kumita ng pera. Yan, dinagdag natin sa definition ng business. At sinasabi natin, yung pagnenegosyo, naku, hindi lang din pala pera-pera ito dahil ang gusto natin, makabuild tayo ng relationships. Sabihin nga ninyo sa sarili ninyo, relationships. Ibig sabihin yan, ang pagnenegosyo, hindi lang pansamantala o isang beses nakikita ka sa isang customer. Dapat nakakabuild ka ng relationship doon para uulit siya, makikilala ka niya, matatandaan ka niya, at siguradong uulit siya. No? Kikita ka na nga eventually at panghabang buhay, no, pangmatagalan, kumikita ka dahil sa magandang relasyon na yun dahil meron kang mga loyal customers. Next, sabi natin, sa pagnenegosyo, sa totoo lang, nababasa natin, napapanood, nakikita natin, no, wala na palang sikreto sa mga successful na negosyo. Dahil alam na pala, nandiyan na yung mga templates. Kailangan lang nating kopyahin, gayahin, aralin, i-improve at ano yung posibleng may apply natin, magamit natin sa sarili nating negosyo. Yung mga malalaking negosyo, naging successful yan. At ngayon, yung mga functions, dynamics ng pagnenegosyo ron, magagaya rin natin kahit sa maliit nating negosyo. Kasi inaral natin yan. Parehas lang yung dynamics ng maliit at malaking negosyo. Kaya ngayon, kopya na tayo sa kanila. No? Lahat ng sikreto kung paano maging matagumpay ang mga negosyo, nandyan na. Ano pa? Mawawala yung risk, no risk, yung sugal, nababawasan kung nag-aaral tayo. Di ba, no? Aaralin nyo kung anong produkto ang hinahanap, anong produktong pangangailangan ng ibang tao, anong produkto ma-deliver natin, magkano kailangan, magkano kaya nilang bilhin, at nagre-research tayo, nag-aaral tayo para mabawasan yung pagsusugal. Totoo yan, ha? Di ba, maski naman sa pagsusugal nga, yung iba, inaalam yung kalaban. Di ba, kunyari sa boxing, di ba, no? Ikaw kunyari si Mike Tyson, kalaban mo si Paul. Anong pangalan nun? Anong pangalan nun, Paul? O, inaaral mo kung paano yung mga galaw-galaw niya para ngayon hindi ka matatalo. Di ngayon sa pagnenegosyo, ganun din inaaral natin. At alam ba ninyo, sa pagnenegosyo, no, inalam natin to, kadalasan sinasabi natin, yung passion mo, yung kagustuhan mo, yun ang talagang masunod. Pero sa totoo lang, sa pagnenegosyo, kadalasan, ang nasusunod ay kagustuhan ng customers. Hindi yung kagustuhan mo, syempre, kasi sila yung bibili. Kaya inaalam natin yung kagustuhan nila, yung pangangailangan nila para mawala yung sugal. Ibig sabihin, pag nagtinda tayo, ito yung hinahanap nilang produkto o serbisyo, bibilhan tayo. At next, naku, matuto tayong huwag maging slaves ng sarili nating negosyo. Anong ibig sabihin nito? Pagka nag-aaral tayo, kapag ka pinaplano natin ang mga bagay-bagay, naiiwasan natin na tayo ay maging alipin ng sarili nating negosyo. Tignan ninyo, kung ngayon hindi ka nagpaplano na magkaroon ka ng sarili mong trabahador o empleyado, sino ang gumigising ng maaga? Naku, ikaw gigising ka baka alas 4, alas 5 madaling araw. Nagluluto ka, nagtitinda ka, nagre-ready ka. Tapos sa gabi, ikaw yung huling magsasara. Naku, baka mga alas 12 ka ng gabi magsasara. Nagko-compute ka pa, niisip mo kung kumita ka o hindi. Tapos bago ka matulog, pagkasarado ng business mo, iniisip mo na anong gagawin mo kinabukasan. Kita mo, nagiging alipin ka talaga ng sarili mong negosyo kung hindi ka nagpaplano. Pero kung nagpaplano ka, inaral mo, ganito, kikita ako, tapos meron akong babayaran na trabahador, pasasahurin ko, at ngayon medyo babawasan yung kita ko dahil sa sahod sa kanya, pero mas dadami yung kikitain ko dahil namumultiply ko yung sarili ko sa kanya. Tapos may mauutusan pa ako, siya yung taga-bukas, o ikaw yung taga-sara, o siya naman yung taga-sara.
ikaw naman yung taga-bukas. Ngayon, pinaplano. Hindi ka ngayon nagiging alipin. Kasi tayo madalas nagiging alipin tayo ng negosyo natin. Di ba? Magpapasko. Imbis na nagpapasko ka, anong nangyayari? Nagpapasko. Ikaw, nagpa-party na sila. Ikaw, nagtitinda ka pa. Tandaan ninyo maraming mga myths. Ano ba Tagalog ng myths? No, yung mga parang mga ano haka-haka, no? O kaya yung mga parang mga alamat na mali, no? Yung mga maling pag-iisip, mga maling pananaw sa pagnenegosyo. Ito, aralin natin ito Tignan ninyo, isa sa mga may isip natin na mali ang mga tao, iniisip nila, ganito, para makapagnegosyo ka, kailangan makapagtapos ka ng kolehiyo. Tama ba yon o mali? Thumbs up nga? O, tama o mali? O, ano? Thumbs up kayo pagka, ano to, mali. Parang nalito. Ang gulo basta sabihin na lang natin, mali iyon. Na hindi requirement na ikaw ay magnenegosyo, no? Ikaw ay mag-college, o ikaw ay nakapagtapos ng kolehiyo o malayo ang naabot mong pag-aaral. Hindi. Kahit sino pwede. Sa ibang bansa nga, di ba sa Amerika, nagtatrabaho muna sila kasi gagraduate sila ng senior high nila, 18 years old. Magtatrabaho sila bago mag-college kasi para maisip muna nila kung anong magandang pasukin nilang college. Na ako, iba nga, nagnenegosyo pa No? Kaya, iba, nag-e-empleyado, para ngayon, nagkaka-idea sila kung anong business ang papasukin nila, anong kurso ang papasukin din nila. At yung kurso na kukunin nila, related doon sa gusto nilang itayong negosyo. Ayan totoo yan. Ano pa? Kailangan ba ikaw ay milyonaryo para magnegosyo, magkanegosyo? Tama, mali. Mali. Hindi requirement na ikaw ay milyonaryo. Kahit na ikaw ay ordinaryong tao, maliit pa lang ang puhunan, naku, meron ka ng mga pwedeng itayong mga negosyo at pwede ka nang mag-umpisa. Dahil nga ang pag-aaral ng pagnenegosyo, mas maganda habang maliit pa yung puhunan mo. Para kung malugi ka man, maliit lang yung ikinalugi mo. Huwag ka munang magnenegosyo na wala kang idea, first time mong papasok, ang laki-laki kagad ng puhunan mo. Yan another myth yan. Pag magnenegosyo ka, kailangan may malaki kang puhunan. Hindi. Pwede kang mag-umpisa o mas maganda nga mag-umpisa ka, maliit muna ang ipuhunan mo. Yan ano pang mga ano natin? Yung mga myths na, yung mga ang negosyo, naku, dapat wag mong ikinukwento kahit kanino yung mga naiisip mong business concepts or mga negosyo mo. Naku, hindi yun, mali yun Dapat hanggat maaari makipagkwentuhan ka, lalo na doon sa mga marurunong sa pagnenegosyo. Natatakot nga na baka kopyahin nila yung negosyo mo o baka nahihiya ka. Wag ganun. Dapat kapalan mo ang mukha mo. No, kailangan makipag-usap ka para ma-validate, maiayos palalo yung iniisip mong negosyo. Naku, maraming mga myths 'yan maraming mga haka-haka 'yan. O katulad ng iba, maraming mga pampabuenas, pampaswerte sa pagnenegosyo para ikaw ay lalago ang negosyo mo. Naku, mga kabisyo, hindi buenas, no? Hindi charm, hindi luck, no? Ang pwedeng magpalago sa negosyo mo. Ang dapat dyan ay sipag at tiyaga at karunungan. Now, eto hindi to myth. Sinasabi rin natin, hindi nga swerte. Pero maganda, meron tayong pananampalataya sa ating Diyos dahil yun ang purpose ng ating pagnenegosyo. Yun yung deeper meaning natin. Mas maluwalhati natin ang ating Diyos sa ating buhay, makatulong tayo sa ibang tao at madala rin natin sila sa Diyos. Hindi yun myth. Dahil sa totoo lang, naniniwala tayo na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat, no? Lalo na mga magagandang bagay. Lalo tayong dapat manampalataya at dumikit sa ating Diyos, no? Yan, hindi yan myth. Okay, dapat yan paniwalaan talaga natin yan. Thumbs up nga mga kabisyo, thumbs up, thumbs up. Okay, now punta tayo dito sa three main aspects of a business. Ano-ano nga yung tatlong functions, no? Yung main functions ng ating pagnenegosyo. Yung mga kabisyo natin na batch nakaraan na una, mamaya pagsasalitain ko kayo Nandiyan kayo. Okay, ano yun? Three main aspects na iniisip natin. Ito, number one, marketing. Oy, inaral natin yan, di ba? Yung makabento, makabenta. Dapat nag-iisip tayo yung 7 P's ng ating marketing. Di ba? Product, price, place, promotion, packaging, uh, process, and person. No? O dapat naaaral natin 'yan na
Dahil sa business plan din natin, naku, gagawin ninyo yan, yung 7 P's ng marketing. Ano pa? Number 2, na main aspect, productions and operations. Paano natin pinoproduce ang produkto, yung quality ng serbisyo, ng produkto, paano tayo mas makakatipid, paano natin mababantayan yung mga tao, yung mga trainings na kailangan natin, yung mga dapat nating i-improve sa ating serbisyo at sa ating produkto. Anong oras tayo magbubukas, ilan ang kaya nating i-produce. Yan, productions and operations. Patungkol sa produkto naman, paano nyo mas magiging efficient at effective sa pagpoproduce ng produkto. Pangatlong main aspect, no? Inaral natin pala to, ang productions and operations, inaral natin yan. Yan yung Mobile Legends, 'di ba? Pinag-aralan natin. Ano yung magandang operation ng negosyo ninyo? Pangatlo, financial. Nako, sa financial, inaral natin, no, meron tayong capitalization tsaka yung financial management, no, kung paano tayo maglilista ng ating mga sales at paano natin i-compute kung tayo ba ay kumikita o hindi. At ano ba yung initial na kapital na kailangan natin at paano natin paiikutin ang kapital, paano tayo kakapit sa kapital na ngayon hindi tayo malulugi or hindi mawawala yung pera ng business. Hindi rin natin mapaghahalo sa personal nating pera. Naiintindihan? Memorizein nga ninyo yan, please. Marketing, productions and operations, and financial. Yan ang tatlong main functions. Kaya lang, maraming mga sub-functions nga yan. Yun, iniisa-isa din natin yun, iniisip din natin yun. Pero ito yung tatlong main, ha? Thumbs up mga kabisyo. O, ito na. Sa business plan natin, makikita ninyo dun sa libro natin, no? Sa page 70. Oh, meron tayong dalawang klase kasi ng business plan. Doon sa page 70, ito yung medyo detalyado na business plan. Kasi simula page 70 yan hanggang, no? Nako, hanggang page 72, no? Hanggang page 7, 3 pages. Pero yung gagawin nating business plan dito, sa totoo lang, medyo simple lang. No? Nandoon sa page 81. No? At ito yung sample na, na business plan. Pero meron tayong ito pala, yung business plan, sorry, 81, sample business plan, pero detailed. No? Pero tayo, yung aaralin at gagawin nating business plan, simple lang. No? Nandoon sa page 93. O, yan yung blanco. No? Page 93. Bakit? Kailangan mas maganda, mas detalyado ang business plan. Kasi, ibig sabihin, mas lalo tayong nag-iisip. Sa pag-iisip natin, iniisip din natin yung pwedeng isipin ng ibang tao. At ngayon, kinokontra rin natin yung iniisip natin. Hindi dahil sa gusto natin masiraan ng ulo. Gusto lang natin maisip lahat ng pwedeng mangyari. At ngayon, maisip na natin yung mga pwede nating maging aksyon. Kasi kadalasan, pagka tayo ang nag-iisip, bias tayo. Yung bang pinapaboran na natin kagad yung naisip natin. Kunyari, kakain ka, no? Yung niluto mo, sasabihin mo sa akin, masarap yung niluto mo. Kasi ikaw nagluto. Pag ikaw tinanong, masarap. No? Sa tingin mo ba, bebenta o hindi? Oo, mabebenta to kasi masarap. Pero patikin mo sa iba, masasarapan ba sila? Sasabihin nila, pasensya na. Naku, hindi masarap. O, yun yung bias. Ano nangyari? Pinipilit natin yung gusto natin na gustuhin din ng ibang tao. Kaya dapat nag-aaral tayo. At ngayon, mas lalo nating iniisip yung lahat ng posible, pasikot-sikot, lahat ng anggulo, lahat ng pwedeng mangyari doon sa ating business plan. Thumbs up. Nakukuha ba natin yun? Thumbs up. Ha? O, mas maraming magandang mailaman, mas maganda. Now, doon sa mga kabisyo na natin na nandito, mga naunang batches, dapat ina-update ninyo itong business plan ninyo. Huwag kayong mananatili na ang nangyari, nakapagpasa na kayo ng business plan, nakakuha kayo ng puhunan, at sasabihin nyo sa akin, tapos na ako, that's it. Hindi. Mga kabisyo, dapat ina-update ang paggawa ng business plan. Meron kang mga binabago unti-unti. Ano yung mga naging maganda resulta, naging pangit, papalitan mo yun o kaya babaguhin mo.
O nakukuha ng mga naunang batch diyan. Dapat tuloy-tuloy ang paggawa ng business plan. O tingnan natin. Dito sa business plan na to, tingnan nyo mga kabisyo, yung mga nagka-college, ito inaaral nila ito. Kadalasan ito sinasubmit nila ito sa professor nila. Requirement ito para makatapos ka sa kolehiyo. Pero tignan ninyo, aralin natin, no? Dito pala, nasa libro rin natin. O number one, meron tayong tinatawag na executive summary. Ang ibig sabihin niyan, isang page yan o kaya 2 page dun sa business plan na sinasummarize mo na buod, no? May buod ka na kung ano ang nangyayari. Bakit ka gagawa ng business plan? Anong meron? No? Kaya ngayon, nandiyan sa executive summary na yan, meron kang executive summary, yung kabuuan ng business plan mo, yung mga highlights, pwede mong ilagay ngayon doon. Tapos ano-ano yung mga highlights? Doon pwede mo ngayon tignan sa iba't ibang mga pages. Nakukuha executive summary pa lang muna yon. Ibig sabihin, 1 page or 2 page lang muna yan, na ngayon binabasa, mabilisan, mababasa at ngayon magiging interesado yung magbabasa ng business plan mo. Kasi katulad sa bangko, yan muna ang hinahanap nila, executive summary. At kung interesting yung business mo, yung konsepto mo, tsaka nila babasahin yung iba. O anong susunod doon sa business executive summary mo? Dapat meron kang external tsaka internal analysis. Yan, inaaral mo na, sinasabi mo na dyan, anong meron sa kapaligiran? Anong meron sa lugar na itatayo mo ang negosyo mo? Anong meron mga opportunities o mga pagkakataon pwedeng pagkakitaan doon sa kapaligiran ninyo, doon sa itatayo mong negosyo? Ano yung mga posibleng threats o yung mga hadlang o yung mga banta na ngayon baka hindi matuloy ang negosyo mo o kung matuloy man, baka biglang may pumalpak. Halimbawa, sinasabi mo rito, o may negosyo, ganyan nagtayo siya ng, naku, yung kanyang shake, tinayo niya yung shake niya na merong alcohol. Ako, sarap. Kasi parang fruit shake tapos may alak-alak, no? Konting, pero ang sarap, no? Naitayo niya ngayon, tuwan-tuwa siya kasi maraming naghahanap ng ganong produkto eh. Natayo niya, nako, malapit pala sa eskwelahan. Yun, napasara rin yung kanyang negosyo. Bakit? Kasi mayroon palang threat doon na sa batas, bawal magtayo ng magtinda ng alak malapit sa eskwelahan. O, nung tinanggal niya yung alak niya, nako, hindi na masarap dahil ang hinahanap ng tao ay yung mga shake na merong alak. O, nakukuha ninyo, kaya dapat inaaral yan. Mga kabisyo, tignan ninyo magtatayo ka ng negosyo, hindi ka mag-iisip ng gusto mong produkto na itayo, na ibenta. Anong inaaral mo? Yung paligid, yung sa location mo, kung saan mo itatayo yung negosyo mo. Kasi ang inaalam mo, yung produkto na gusto nilang bilhin. O, thumbs up tayo doon Next, inaaral mo yung competitor, yung mga posible mong kalaban, no, sa pagtitinda. Kaya, ito competitor ito, direct tsaka indirect. Ano ibig sabihin ng direct, indirect? Kaparehas mo ng produkto na ibinebenta, yun direct. Yan, titinda ka ng shake na may alak. Doon sa katabi mo, titinda rin siya, shake may alak. Pero, ano yung indirect? Nagtitinda rin siya ng inumin. O kaya, shake na wala ngang alak, fruit shake lang naman. No, indirect competitor mo yun, no? Pwedeng indirect. No? Ibig sabihin, yung mga substitute products, pwede silang bibili, hindi ka parehas ng produkto mo. Pero nagiging kalaban mo rin. Mga kabisyo, inaaral yan, yung external analysis na yan. Next, ano yung internal analysis? Ito naman, yung sa loob-loobin mo, kaloob-looban mo, mga kakayanan mo, or yung mga pag-iisip mo, or yung mga strengths and weaknesses mo. Personal mo yan. No? Inaalam natin yan. Or sa lecture 1 natin, inaral natin yan, yung mga analysis na ganito. Yung SWOT ang tinatawag dito Yung strength and weaknesses, opportunities, and threats. No? Inaaral yan. Ano pa? Dapat dun sa business mo, meron kang tinatawag na vision, mission, and objectives mo. O kaya nga, meron yung tinatawag na, later on, dadagdagan mo to, yung VMOSA. Panoorin nyo sa YouTube channel natin yan. Yung Usapang Negosyo with Doc Benji. Doc Benji yung VMOSA, no? Vision, mission, goals, and objectives. O ano, dapat meron kang ganon. Ano yung pangarap mo sa negosyo mo? Sino ka? Ano yung mga gagawin mo? Kasi ano yung mission mo para ngayon ma-implement mo yung vision mo.
no? Mga particular na gagawin mo para matupad yung pangarap mo sa negosyo mo. Dok, maliit lang yung negosyo ko eh. Kailangan ko ba ng mga ganito? Sa totoo lang, sabi ko nga, mas maganda, mas marami kang pag-aaral, mas maiintindihan mo kung ano yung papasukin mong negosyo. Mga kabisyo, ang dami na naming na-encounter na ang sayang yung puhunan. Dahil nagsugal na sila at doon lang nila naiisip ng mga bagay-bagay na ito. Sa totoo lang, business plan na nga itong tinatawag na ito. Pero partly, ang tawag na rin natin, pwede na rin natin ipasok dito yung feasibility study. No? Yung feasibility study naman, ang sinasabi ron, meron kang naiisip na negosyo at ngayon gusto mong itayo. Ngayon titignan mo, pwede kayang itayo yon? Feasible ba yon? Yun ang ibig sabihin nun. Na ngayon, pagka nasabi mo, nag-aral-aral ka, feasible ko palang maitayo ito. Marami palang bibili nito. That's the time, gagawa ka ng business plan. O sa college kasi ganun ang steps eh. Gagawa ka mo ng feasibility plan ng project mo, ng produkto mo, ng service mo. At ngayon sasabihin mo, bebenta ito, maraming bibili. Kaya ngayon gagawa ka na ngayon ng business plan. Ibig sabihin, mga plano mo, action mo, objectives, steps mo, no? Mga activities kung paano ka maitatayo yung negosyo, paano mo maibebenta, paano ka magkakaroon ng relationship sa customers. Thumbs up, thumbs up. Next, dapat meron kang brand name. No, gagawa ka na rin 'yan. Anong pangalan ng negosyo mo? Sino ka ba? No? Anong mga produkto mo? Gawan mo rin maganda, may logo ka, meron kang tagline, no? O panoorin niyo rin yung videos natin diyan ha. Kasi maganda 'yan, napapakilala mo. Wag yung sasabihin mo, "Dok, nahihiya ako, ayoko yung may pangapangalan pa yung negosyo." Hindi pa pwede. Kasi nag-uumpisa ka nga na ipapakilala mo yung sarili mo. Now, may mga negosyo sa totoo lang, walang pangalan, pero ang laki rin ng kinikita nila. Sa totoo lang, di ba? Yung kunyari, sa palengke, walang brand yung mga toyo, suka, mantika, mga repacking, no? Yung bawang, paminta, walang mga brand name. Pero kumikita. Oh, okay lang ba yun? Okay lang kung ganun ang business mo, ganun talaga ang business plan mo. Pero pwedeng walang may pangalan o walang pangalan. Ang importante nun, nag-uumpisa ka, paano ba yung approach mo na mapapakilala mo ang sarili mo at mapagkakatiwalaan ka ng tao? Thumbs up ha, thumbs up, nagigets yan ha. O, next, sa business plan, nako, ito na yung marketing, iniisa-isa na natin, no? No? Dapat meron kang target market. Naiisip mo, sino ba yung bebentahan mo? Tama, no? O, sinong posibleng bumili? Bakit sila bibili? Tuwing kailan sila bibili? Yan yung mga tanong natin. Anong klaseng produkto ang hinahanap nila? Naku, dito sa business plan mo, sinusulat yun eh. Ano-ano yung produkto na pwede mong ibenta? At kamusta yung taste? Kamusta yung, paano mo ipe-present? At kung, halimbawa, mga pagkain yan, naku, may shelf life yan. Yung ilang linggo, ilang araw lang yan. O next, inaaral mo yung portioning. Malaki ba, maliit, isang piraso, tatlong piraso, no? Nasa maliit na supot ba, nasa bote ba, o naka-plastic. Kasi yan din yung packaging. Inaaral mo rin, no? Nakakarton ka ba, nakasupot lang, o nakabote, naka-plastic. Nakabote ba o nakasama? Nakabote po, hindi po nakasama. O, ano pa? Dapat may market survey ka rin eh. Market survey, may mga questions dyan, no? Na, sino ang posibleng bumili? Bakit sila bibili? Magkano ba ang kinikita nila? Mga ilang beses kaya sila bibili sa isang linggo, no? Ilang beses sila dumadaan dito at posible silang bumili. Sino bang bibili? Yung babae ba, lalaki, college o professional, o si lolo, si lola, o mga bata? Dapat may ganyan ka. Next, pati yung pricing mo, sinusulat mo doon, bakit ganito ang presyo mo? No? Tandaan mo, pag sobrang taas, baka hindi bilhin. No? Kung ang target mo ay masa, pero kung target mo ay mayayaman, dapat mapatunayan mo bakit mataas ang presyo mo. Kung sobrang baba naman, ako baka isipin nila, ang cheap ng produkto mo. Yan, baka magkamali ka ng pricing, kaya may survey-survey ka, inaaral mo rin yan. Next, naku, meron kang mga standard market list. Kasi dapat, yung nga sa competitors mo, tinitingnan mo yung mga presyo sa iba, no, anong meron doon. Naku, baka may retail price dyan, baka magpresyo-presyo ka na sobrang taas. Next, aralin mo rin yung product costing mo rin. Bakit? Kasi nga may kinalaman sa pagpepresyo mo. At anong klaseng
Cost, meron ka. Mga mamahaling produkto ba, raw materials, premium. Kaya ngayon, tataas ang cost mo, tataas ang presyo mo. Next, place of distribution. Saan ka ngayon magbebenta? Saan mo dadalhin ang produkto? Paano mo ibebenta? Paano mo maihahatid? O, thumbs up ha. Ano pa? Gagawa ka rin ng mga promotions mo, no? Gagawa ka, tarpaulin, gagawa ka niyan, o sa Facebook, o advertising, meron kang music na sinasabi natin, no? Meron kang mga poster, meron kang clip arts, o ano pa, social network, sa mga, kung saan-saan mga social network ka magpo-post, marami ka bang kaibigan doon, no? Ano pa, gagawa ka ng mga sales promotion, mga discounts, mga referral, no? Meron silang mga rebates, meron silang buy one take one, o may libre silang produkto. Ano pa, yung public relations mo, ibig sabihin, paano ka makikipag kaibigan sa mga community, sa government, sa mga leaders, no? Yung mga taong nangangailangan, no? Dapat naaaral mo 'yan. Thumbs up tayo mga kabisyo. Next, dito naman sa business plan natin na operations. Kasi tandaan ninyo tatlo ang main aspects, marketing, productions and operations, financials. Nandun na tayo sa pangalawa. Nakikita nyo, hinahati-hati natin yung mga topics. No? Yung main aspects, hinahati-hati. Ito, tong operation. Ano itsura ng tindahan mo? Saan ba yan? Yung lugar, paano yung design? Magre-renovate ka ba? May tarpaulin? May bubong ba? O pang ano ka lang, mainit, naka-open ka ba? Ganon, no? Ano pa? Yung mga equipment mo, o yung mga tables, mga furnitures mo, anong klaseng upuan meron dyan? Kanya-kanya ba silang dala? Ilan ang kapasidad, no? ng tindahan mo or yung pagpo-produce mo, ilan ang kapasidad? Kasi baka ang napoproduce mo, ilang piraso lang, pagod na pagod ka. Pag nabenta mo, lugi ka. Dapat maintindihan mo, naku, para dumami ang maipoproduce mo, naku, dapat malaman mo ilan ang dapat mong i-produce, ilan ang equipment na kailangan mo. Mga kabisyo, ito, meron akong nakita, namamasyal ako sa isang mall, meron na naman, ang ganda ng konsepto ng negosyo nyo. Meron yung ano, yung do it yourself na cake. O yung mga gumagawa ng cake dyan, mga kabisyo. Anong mangyayari? Uy, pupunta ka ron, magbabayad ka. Ang presyo, siguro mga 1,000 plus o 1,200. Bibigyan ka nila ngayon ng gamit. Ano bang gusto mong cake? Naku, mamimili ka ngayon. Cheesecake, carrot cake, kung ano nung klaseng cake. At ngayon may mga presyo yun. Tapos, pupunta ka ngayon doon, may kasama ka, dalawa kayong adult, pwede, no? O kaya nga bata, pwede ka magsama. Ngayon, magbe-bake-bake, may mga gamit doon. May mixer. Tapos, naku, dedekoran niyo, o kaya titimplahan ninyo. Tapos may oven din doon. Mga 2 oras, magagawa mo yung sarili mong cake. Ako, ang ganda nung konsepto na naman niya. Do it your own, yourself na cake. Kaya ngayon, pag pupunta ka sa birthday party, oy, ginawa ko yung cake na yan. Anong nangyari? Wala siyang mga equipment, gamit. Pero doon sa tindahan na yun, pwede ka ngayon, yung store na yun, pwede ka doon mag-bake. Bake. At ngayon, habang niluluto sa oven, naku, meron siyang mga pa-games doon, no? May mga parang arcade siya. Kaya may meriendahan siya. Bibili ka nga din ngayon doon, kakain ka. Ang galing, di ba, no? Thumbs up nga doon. Naintindihan ba natin yung negosyo niya? Oh, tignan ninyo yan ha. Ikukwento ko sa sunod kung saan yan. Kaya ang galing. Dapat ito nakikita nyo papakita nyo yung production process. Paano ginagawa yung produkto? Yung dekalidad ba ang produkto? Malinis ba? Maayos ba? Ano yung operating hours ninyo? Malaman nyo, 24 hours ba kayo bukas? Pwede ba kayong i-text, i-chat kahit anong oras? O may oras lang ng pagluluto? Doon lang kayo pwede magtinda. Now, aralin ninyo. Susunod, product costing. Anong ibig sabihin ng product costing? Paano kayo magpipresyo? Markup ba? No, ibig sabihin, meron kang cost plus magkano papatong mo. Or margin. Margin naman, ibig sabihin, ito yung selling price na ilalagay mo, tapos tsaka mo iniisip yung cost. Ay, halos pares lang yun. Basta importante, malaman mo kung paano ka magpepresyo, kung paano ka nagdadagdag, no? At yun ang posible mong kitain. Ano pa? Dapat maintindihan mo sa business plan mo, yung gumawa ka ng direct cost tsaka indirect cost. Kunyari, direct cost, 'di ba? Inaral natin 'to. Ito yung mga may kinalaman diretso nakaakibat sa produkto o serbisyong pinoproduce mo. No? Cake,
Harina, gatas, itlog, asukal, lahat yon direct cost. Ano pa? Yung indirect cost naman, medyo hindi diretsuhan, pero gastos pa rin ng kumpanya. O kunyari, rental, o kaya pasahod sa gwardya, o kunyari, marami pa, no? Hindi diretso. Bakit mo inalam yan? Kasi malaman mo yung magiging cost mo, at ngayon, magkano yung papatong mo? Yung papatong mo, that's the time, consider mo rin, no, yung iba mo pang mga indirect cost. Nakukuha. Bakit? Sa pag-analyze kasi yan mga kabisyo. No? Kasi later on, malalaman mo, bumili ka ng isang produkto. Ang bili ko rito, 5 piso. Binebenta ko, 10 piso. E di may pinatong kan 5. Later on, pwede ka palang magbenta ng maraming ito na 6 pesos, 7 pesos, or kahit 5 pesos. Pag 5 pesos, naku, wala kang kikitain. Pero kung maramihan, na-analyze mo, 6 pesos, maramihan ito, kumikita ako ng piso, dadamihan ko. Kailangan nyo yun sa pag-a-analyze. Ano pa? Maintindihan mo yung variable cost tsaka fixed cost. Yung variable cost, ang ibig sabihin yan, syempre, direct cost ito. Nagbabago-bago ito kung meron kang benta o wala. No? Ibig sabihin, nakabenta ka ng 10 ganito. Ang cost mo, pang 10 ganito. Nakabenta ka ng 100. Ang cost mo, pang 100 na ganito. Variable. Nagbabago. Ang fixed cost, kadalasan, eto, kahit wala kang benta o may benta ka, babayaran mo yon. Another example na nga ulit, rental. Yung rent sa espasyo mo. 'Di ba? Magbabayad ka niya kaya may benta ka, wala fixed cost. Ano ibig sabihin? Ina-analyze mo ngayon yung mga gastusin mo sa pagpo-produce mo para ngay makapagpresyo ka ng tama. At ngayon, malaman mo kung ikaw ba ay efficient o effective. Wala kang nasasayang, marami kang napoproduce sa kakaunting gastos. At ngayon, tama yung napoproduce mo. Thumbs up tayo mga kabisyo. Thumbs up. Ano pa? Sa operations, naku, inaaral mo rin ngayon, no? Ito, mga kung ano-ano pa, yung administrative. Ibig sabihin, yung mga tao, pagmamanage mo ng mga tao mo, no? Yung organizational structure, sino ang may-ari, sinong susunod na supervisor, sino ang boss. Ganun ha, sino yung mga rank and file. Gagawa ka rin ng mga job description mo niya, no? Para magkaintindihan, mas maintindihan nila yung mga trabaho nila, hindi magtuturuan, hindi mag-aaway-away. Ano pa, gagawa ka rin ng mga pasahod, mga plano mo para sa kanila. At syempre, paano mo sila i-hire kung meron kang mga tao na gusto ng babayaran. Uniform nila, gagawa ka rin ng mga rules ninyo, mga employees, at yung mga training na kailangan nilang madaanan. At syempre, meron kang mga appraisal, no, performance review para ngayon ma-motivate mo yung mga tao, mga empleyado o yung mga ka-business mo. Yan ha. Mga kabisyo, nasa detailed kasi na business plan ito, binabasa natin. Ha? Next, pangatlong aspect or main, no? Main function sa pagnenegosyo sa isang business, financial. Number one, naku, dapat inaaral mo yung capital expenses. Magkano yung initial na capital mo? Sa initial capital mo, bibili ka ba equipment? Kailangan mo ng inventory? Kailangan mo ng cash para sa mga iba pang gastusin. O ano pa, ibibili ka ng renovation mo sa paggawa mo ng building mo, ng tindahan mo. Next, sa financial, naku, gagawa ka ng mga reports, ano yung product costing, kinocompute mo, magkano yung pricing. At syempre, dapat gagawa ka ng profit and loss statement or income statement ang tawag dyan. For 3 years, nagpo-project ka na kung kikita ka ba sa loob ng 3 taon. At naglalagay ka ng target din doon, target mong benta sa bawat period para ngayon gagawa ka ng mga promotional activities para maabot mo yung benta na yon. At kung sakaling meron kang ganong benta na po project mo rin, kaya bang ma-produce yun? Baka naman ang taas-taas ng pinoproject mong benta. Ako, milyon-milyon magiging benta natin. Hindi pala kayang i-produce. Kaya ngayon, gagawa ka. Ito yung magiging benta mo. Ito yung ipoproduce mo para ma-produce mo to. Kailangan mo ng equipment, machines. Kailangan mo ng capital. Para ngayon, mauutang mo yung capital o kukuha ka sa may-ari
At ngayon, mapoproduce mo na, makakabili ka ng equipment, magkakaroon ka ng benta, kikita ka ngayon. Magkano yung kikitain mo? Para ngayon, may bayad ka sa pasahod sa sarili mo bilang may-ari, plus may pambayad ka dun sa mga inutang mo na pinambili mo ng equipment at machines. Naiintindihan ba yon? No? Yung pagkakatuloy-tuloy ng negosyo, no? Yung pagkakaikot-ikot yung cycle, no? Paano ka magnenegosyo? Magkakaroon ka ba ng puhunan? Paano ka magkakaroon ng puhunan? Saan ka kukuha ng puhunan? Meron ka ng puhunan, anong bibilhin mo? Equipment, machine. Mangungutang ka ba? O kaya naman, bibili ka. Para meron ka ma-produce na produkto. Yung mapoproduce mong produkto, meron bang bibili? Ilan ang mapoproduce mo? Ilan ang bibili? Yung bibili ba sa'yo, tama yung bilang or enough para ngayong kumita ka? At kung kumikita ka, mababayaran mo ba ulit yung puhunan na ginamit mo sa pagnenegosyo? Nakukuha? Kahit saan-saan kang banda, paikot-ikutin mo yung ganun, reverse engineering, o dito ka sa kabila mag-umpisa, dapat naiintindihan mo yung cycle ng pagnenegosyo. Naiintindihan? Thumbs up? Yun, very good, no? Nagkusa sila, nag-thumbs up. Oh, thumbs up, thumbs up. No? Thank you. Thank you, ha? Okay, next. Balance sheet. Dapat meron kang balance sheet. Ano naman yung balance sheet? Ito naman, listahan naman ito ng mga ari-arian, mga inventaryo, o mga pinauutang mo. Meron kang total assets ang tawag. No? Ari-arian, cash, accounts receivable, inventory, equipment, machine, no, land, vehicle, mga properties. Listahan. Sino ang may-ari? Ililista mo rin doon. Kasi pati yung utang mo, no, nakalagay doon. At ibig sabihin, nandoon din yung capital mo. Now, mga kabisyo, may kinalaman ito sa accounting, ha? Pero dapat talaga, maintindihan din natin ito. Okay, ha? Thumbs up ulit. Next, statement of cash flow. Ano ibig sabihin ng statement of cash flow? Ito naman, ang ibig sabihin nito, nililista mo yung cash in, cash out. No? May pumasok na pera, kapital, 10,000 pesos. May lumabas na pera, bumili ng inventaryo, 8,000 pesos. Buong maghapon may pumasok na benta, 20,000 pesos. Naku, magkano na lang yung pera mo? Cash in, cash out at balance. Yan ang cash flow. Kailangan din sa pagnenegosyo yan para malaman mo, no? Lalo na kung simple ang negosyo mo, yan din yung magandang pang-compute kung kumikita ka ba o hindi. Nakukuha kung meron ka natirang cash o wala. Kasi baka wala ka natirang cash pero marami ka palang natirang inventaryo na bebenta mo bukas at magiging cash din. Okay din yun. Pero initially, pwede mong ma-compute kung kumikita ka ba o hindi kung marunong ka ng cash in, cash out, pumasok na cash at lumabas na cash. Kung may natira ka, yan ang posibleng kinita mo buong maghapon. Thumbs up ulit, thumbs up. Ano pa? Break-even point analysis. Dapat naiintindihan natin to. Anong ibig sabihin ng break-even point? Ang break-even point, kunyari, no, ito itong produkto ko. Ito, binebenta ko to 10 piso. Pero nabili ko ito, kunyari na lang 5 pesos. So, ibig sabihin, magkano pinatong ko? 5 pesos din. O, ganito ha. Ngayon, meron akong bayad sa pwesto ko. Yun lang ang gastos ko, pwesto. 50 pesos per day. 50 pesos per day, ha? O, ilang ganito ang dapat kong ibenta para mabayaran ko yung renta ko. Yung kaisa-isa kong gastos sa isang araw, yung 50 pesos. No? Ibig sabihin, kailangan ko makabenta ng 10 ganito dahil ang patong ko rito ay 5 piso. Pagka nakabenta ako ng 10 ganito, 10 piso bawat isa, 10 times 10 equals 100 pesos. 100 pesos minus yung puhunan ko sa 10 ganito, 50 times 5 ay 10 times 5 equals 50 pesos. Now, meron akong matitirang margin na 50 pesos, pambayad ko rin sa renta. Ibig sabihin, ang break-even point, ito yung sales mo sa isang araw na wala kang lugi, wala ka ring kinita. Zero lang. No? Naku,
nagbebenta ka ng maraming ganito, pagdating mo sa buong maghapon, ipambabayad mo lang pala yung kinita mo sa mga fixed cost mo. Kaya ang suma total, wala ka ngang nalugi, wala ka rin kinita. Kaya ang tawag doon, break-even point. Ano ibig sabihin? Di dapat meron kang kitain. Aralin mo. Hindi lang pala 10 ganito ang ibebenta ko. Dapat 11 pataas. Para meron akong kikitaing 5 piso, yung ika-11, kumikita na ako ng 5 piso. O, nakukuha ha? O, thumbs up, thumbs up. Ang tanong sa inyo ngayon, ilang produkto ang dapat nyong ibenta sa isang maghapon? Titignan natin yan. Next, ano pa? Ipo-project mo yung ROI. Ano ibig sabihin ng ROI? Return on investment. Magkano yung puhunan mo, yung kapital mo? Kung kumikita ka, ilang araw, ilang buwan, ilang taon mo maibabalik yung puhunan na inisyal mong nilagay sa negosyo mo. Kaya yun yung return on investments. Baka sa 5,000 ibibigay sa inyo, naku, baka 3 araw lang mababalik mo na yon. O baka 1 linggo mababalik mo na. Oh, inaaral mo rin yan, ha? Para ngayon, alam mo, kung halimbawang mamumuhunan ka, ilang araw mo na mababalik sa iyo yung puhunan mo. Ano pa? May mga other financial ratios o yung mga pag-a-analyze, paraan ng pag-a-analyze kung ikaw ba ay kumikita o hindi. Anong tawag doon? Mga financial ratios. Kinukumpara mo. Magkano yung kita mo kumpara sa benta mo? Naku, baka ang dami mong benta, ang liit-liit lang pala ng kinikita mo. Dapat marami kang benta, marami kang kinikita. Yan, ina-analyze yan. O magkano yung kinita mo versus doon sa total assets mo. Naku, baka ang liit-liit lang ng kinikita mo, ang dami mong nilagay na ari-arian sa negosyo mo. Now, maraming mga financial ratios din sa Google, masi-search din ninyo yan. Or sa susunod na mga lectures, webinars natin, aaralin pa natin yan. Ah, nakukuha ah. Ano yung mga initial investment na pwede natin gawin? Pati pala yung break-even point. Pero alam ko may break-even point sample tayo rito eh. Pero pwede natin gawing webinar yan sa susunod, ha? Okay, thumbs up tayo, thumbs up. Initial investment. Ito, financial management. Ito pagmamanage ng pondo ninyo. Ano daw yung mga capitalized expenditures ninyo? Mga bibilhin nyo na mga galing sa puhunan ninyo na ngayon mga ari-arian, equipment, makina. Capitalized expenditures. Ibig sabihin, pangmatagalan yung buhay ng pagkagastusan ninyo. Tulad ng pagpapaayos ng kwarto, ng lugar ninyo, bibili kayong lamesa, upuan, yan, capitalized expenditure. Nililista mo yan. Kasi magkano ba yung initial na investment na kailangan mo? Dapat ilista mo yon. Ano pa? Magre-ready ka pala ng cash na 2 to 3 months operational expenses. Ibig sabihin yan, naku, baka magagastos ka, mga pasahod sa tao, no? Bayad sa mga kung ano-ano, kuryente, sa city hall, sa permit. Magre-ready ka ng panggastos mo, yung mga pang 3 buwan man lang. Kasi baka kapusing ka ng cash. O yan kinocompute mo kunyari yung magiging initial na puhunan mo. Ano pa? Accounts elasticity. Kasi baka meron kang mga papautangin na paninda. Ako, dapat nililista mo rin yun. O baka meron ka naman pagkakataon, ikaw naman ang makautang sa supplier, di maganda, hindi mo gagastusin yung cash mo kagad, hindi mo ilalabas. Later mo pa babayaran yung supplier. O ano pa? Meron ka mga initial administrative expenses. Dapat aralin mo rin yun. Gusto mo, t-shirt kayo, may uniform kayo, meron kayong bonnet para yung buhok hindi nahuhulog. Ako, kailangan ko ng bonnet, yung mga ganyan. Dapat ililista mo yon. Next, mag-iisip ka ng mga contingency o kaya mga pang-emergency pa. Baka meron ka pang mga hindi naiisip na mangyari, gagastusan mo rin pala. Dadagdag mo yun sa initial capital mo. Ano pa? Yung mga posibleng pang abono o kaya goodwill. No? Bakit? Kasi meron ka palang, bibili ka pala ng, yung may babayaran ka pala, kunyari, yung recipe ng paggawa ng pandesal. Naku, hindi ka mag-aaral, pero ngayon, merong magluluto, magtuturo para sa'yo, susulat na niya ngayon yung recipe.
naku, babayaran mo naman siya, no? Ang tawag din doon, pwedeng tawagin mong goodwill, no? Mga kabisyo ha, eto parang malalaking negosyo na itong mga ganito. Pero sa totoo lang, kahit maliit ang negosyo natin, meron mga ilan-ilan dyan at mga maliit-liit din dyan, iniisip din natin. Pero katulad maliit ang negosyo mo, wag mo na muna isipin yung magpapautang ka. Kasi baka malamang hindi ka babayaran. Ako, lugi na, maubos na yung 5,000 pesos mo na puhunan. Nakukuha, thumbs up, thumbs up. Iniisip, ang dami namang iniisip, Dok. Pasensya na. Pero talaga, sa pagnenegosyo, nako, sa totoo lang, pagnenegosyo, dami mo talagang iisipin kahit maliit ang negosyo mo. Marami na nagsabi sa amin yan, Dok, akala kong pagnenegosyo, basta may naisip akong produkto, kayang-kaya kong gawin, marunong na ako magnegosyo. Hindi. Sabi ko nga, sa 100 initial steps ng negosyo, baka iilan pa lang ang alam mo, baka 3, 5. Dapat aralin mo pa yung iba. Malalaman mo, maaral mo yung iba kung ikaw ay unti-unting nagnenegosyo na maliit na puhunan. Hanggang sa dumadami yung steps na naiintindihan mo at ngayon marami ka ng alam, pwede ka nang mamuhunan ng mas malaki-laki, may tayo mo na yung mas malaki-laking negosyo. Thumbs up. Yan, 3 basic financial statements. Thumbs up mga kabisyo. Okay. Income statement, financial position, yung beginning mo, paumpisa, ito yung balance sheet na tinatawag natin, tsaka yung income statement. Na ang mangyari nga sa accounting, no, accrual or cash basis, medyo may kinalaman na ito. Ang kaibahan ng accrual, no, meron kang mga benta na mga pautang, meron kang binili na mga inutang mo naman, liability. Pero maganda, cash basis ka na lang. Nag-uumpisa ka pa lang eh. Lahat puro cash. No, wag ka magpapautang, wag ka ring mangungutang. Next statement, statement of cash flow. Ibig sabihin nga, yung cash in, cash out, o dapat meron kang projection. Magkano yung papasok na pera sa'yo, magkano rin yung lalabas na pera sa'yo. O, thumbs up. Nako, eto, tignan ninyo. Ito yung 3 main types of business ownership o sa financial ito. Magtatayo ka ng negosyo. Ano bang klaseng negosyo mo? Sole proprietor or single proprietor, ibig sabihin, mag-isa ka lang sa negosyo mo. No? Ikaw ang mamumuhunan, mag-isa ka lang. Next, partnership. Ano ibig sabihin yan? Meron kang kasama, 2 kayo o 3 kayo o 5 kayo. Pero partnership ang tawag ninyo kasi hindi kayo corporation. Kasi ang corporation din, 2 or 5 o pwede nga kung tuusin, isa na rin, single corporation, single, Bisaya, single corporation, no? No? Single person, one person corporation, no? Pwede na rin yan. Pero ibig sabihin kasi ang corporation, nire-register yan sa SEC. Yung sole proprietor, nire-register sa DTI. Yung partnership, medyo magkaiba ng mga, may konting lang kakaibahan sa rules, pero halos parehas din yan, yung partnership tsaka corporation. Pero wag nyo na muna intindihin din yan. Next time natin aralin yan. Mag-umpisa kayo negosyo, sole proprietor po muna ang intindihin. Sa DTI nire-register yan. Magre-register kayo sa DTI kung alam nyong meron na kayong negosyo. Dahil kapag ka naka-register kayo sa DTI, susunod yan dapat mag-register na kayo sa BIR tsaka sa City Hall. Take note yun ha. Thumbs up. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-register. Kaya lang pag nag-register kayo, naku talagang dapat nagfa-file na kayo buwan-buwan, quarterly, tsaka annually. Ano pa ibang klase ng negosyo? May tinatawag na kooperatiba. Eto, sama-sama kayo, mga owners kayo, marami kayo, or mga social enterprise, mga NGO, mga foundation, mga association. Guys, sa accounting, tingnan ninyo ito sa statement of financial position or yung balance sheet. Kasi medyo accounting na to eh. Dapat ilistahan ng ari-arian mo, no? Parehas, balance sa kapital mo. Or kung nangutang ka, yan, yan, ganyan ang equation. Yung utang mo plus kapital mo, yun ang totoong ari-arian ninyo. Kaya lang, hindi pala sa'yo lahat ng ari-arian mo kasi meron kang babayarang mga pinagkakautangan mo. Excuse me, kaya assets, i-minus mo yung liabilities mo, yun ang matitira sa'yo, capital. Yung tawag doon, net worth. No?
Okay, thumbs up ha, thumbs up. Guys, ito example ito ng balance sheet. Tingnan ninyo, oh. Meron ka palang ari-arian. Total assets 1 million. Beginning, nag-umpisa. Tapos naging year 1, naging year 2, year 3. Kaya lang, dun sa beginning, 1 million. Tapos tingnan mo, may capital ka, 1 million. Kaya ang total mo, 1 million balance sila. O year 1, nagkaroon ka ng cash na 200 na lang kasi may pinautang ka, accounts receivable, may inventaryo ka naman, may other current asset ka, pero bumili ka ng equipment mo, 500,000, no? Kaya naging total assets mo, 1,350,000. Kaya lang mayroon kang utang, 82,500. Tapos, eto, nag-withdraw ka, 100,000 minus yun. Tapos, pero kumita ka sa negosyo mo, 367,500. Kaya, ibig sabihin, total liabilities capital mo, 1,350,000 rin. Balance din. Guys, aralin, i-analyze ninyo yan, ha? Tignan ninyo. And so on, no? Nandiyan sa libro. Example naman ng income statement, no? Oh, example, no? Eto, income statement mo. Magkano ang sales mo? Ilang units? Magkano ang maibebenta mo? Per unit, 100. Tapos 30,000 ang piraso mabebenta mo. 3 million. Kaya lang may cost of sales ka na 1.5, no? Minus yung gross profit mo. Kaya ang cost of sales mo, yan yung direct cost mo. Tapos dami mo pang operating expenses o mga gastos. Ang net profit mo na lang pala 525,000. As kunyari, ang tax rate mo 30%. Di ma-minus mo pa yan. Kaya ang kinita mo lang 367,500. Yun yung tingnan mo, nakalagay sa balance sheet mo. Balikan mo yung balance sheet mo. Yung year 1, 367,500 yung net income. Yun, yun yung kinita mo. Ano daw meron dito? Pag nag-project ka, ang assumptions mo, dapat aralin mo magkano magiging sales mo. Naku, magpo-project ka. Kaya nga assumption eh. Assumption, iniisip mo lang, pinoproject mo. Sa tingin ko, ito yung mangyayari. Tapos cost of sales, tapos lahat ng operating expenses mo, ililista mo. Kasama yung depreciation, no? Tapos isipin mo rin yung magkano yung nababawas depreciation sa mga ari-arian mo kasi nalalaspag yun eh. 'Di ba? Yung kunyari bumili ka ng kotse, may depreciation na lalaspag. Yun yung tawag doon, depreciation. Ano pa? Yung pasahod mo sa mga may-ari o kaya sa mga partners ninyo sa bawat isa, may assumption din kayo ron. Ano pa? Yung taxes, tsaka yung desired profit, yung gusto mong kikitain mo. Dapat sa pagpo-project mo ng income statement, nilalagay mo yon. Masaya ka ba sa gusto mong kikitain na 367,500? Opo, okay yan. Bakit? Kasi kung hindi, babago-baguhin mo yung mga figures, no? I-justify mo ngayon. Kasi guys, sa mga nag-aaral sa college, ito yung tawag nila defense. Defense. Dinidefend nila yung mga numbers, yung negosyo nila. No? Kaya kayo mga kabisyo, magdi-defend kayo, i-defense ninyo naman, di-defend ninyo sa mga posibleng donors. Ganito po ang gusto kong negosyo kasi po magkakaroon ako ng ganitong benta. Ang gastos ko po at ang mga iba pang gastusin, operating expenses ay ganito po. Kaya ganito ang kikitain ko. Yan. Nakukuha ninyo? Ako, tatanungin ka, bakit ang liit ng benta mo? Ay, maliit po ba? Naku, kasi ngayon po ganito pa lang pero next week lalakyan na kasi marami na akong pupuntahang mga kaibigan o ganun. Makukwento ninyo. Thumbs up, thumbs up. Nakukuha, nakukuha. Thumbs up. Yun, nandiyan pa sila, no? Tapos gagawa ka ngayon ng company direction mo or strategies. Parang maliit yung profit, maliit yung kinita. Gagawa ka ng mga strategies mo para mapataas mo yung profit mo, yung kita. Naku, ang ganda niyan, ang ganda ng business plan na ganyan. Ayan, sample ito ng income statement saka financial position, no? Nakukuha ninyo 1 million, 1 million. To balance the equation daw, ganyan, 1.5 equals 200,000 na utang, tas capital mo 1.3. Okay ha? Stockholder, statement of stockholders equity or statement of changes in capital and owner's equity. Ito yung pang-apat na report na financial statement. Pero sa susunod nyo na rin aralin yan, ha? Tignan ninyo. Ito yung accounting equation, ay articulation. No?
Pero guys, mga kabisyo, may kinalaman na rin ito sa accounting. Sa susunod na natin din i-discuss ito. O, ito naman yung statement of cash flow ninyo. Ngayon, yung cash in, cash out, in-identify lang, kinategorize lang kung operating, pumasok yung pera, lumabas, or investing, or financing. Investing, ito yung mga bumili ka ng ari-arian kasi parang nag invest ka. Financing naman, ito naman yung mga may kinalaman sa owners. Nagbigay siya ng pondo o kumuha siya ng pondo. Tingnan nyo, may beginning cash, tsaka may ending cash. Ganun lang yan. Cash in, cash out. Ha? Okay ba? Ayos ba tayo? Thumbs up, thumbs up. No? Tapos ito yung ibang mga ratios. So, accounting. Sample lang ito. Accounting formula. Ngayon, tignan ninyo. Yung break even. Ito yung example. Tignan natin. Sa year 1, may nabenta ka 100 units sold. No? Sales mo, 10,000 pesos. Ang cost of sales mo raw 50 pesos. Kaya mangyari, gross profit mo 5,000 pesos. Meron kang operating expenses tsaka taxes mo 10,000. Naku, lugi ka 5,000 net profit. In year 2, pag 200 ang binebenta mo na piraso, may sales ka na 20,000, may cost of sales ka na 10,000 kasi 50% eh. Gross profit mo 10,000. Yung operating expenses mo, fixed parehas lang Pare-parehas 10,000 lang yung OPEX mo. Di ang mangyari, wala kang kinita, net profit zero, net loss zero. Hindi ka lugi. Pero year 3, 201 na yung nabenta mo. Tignan mo, kumita ka na ng 50 pesos. Kasi kada isang binebenta mo, lagpas sa 20,000, kumikita ka na ng 50 pesos. Year 3 or period 3, naku, 30,000 pieces yung nabenta mo, kumita na siya ng 5,000 pesos. Naiintindihan? Thumbs up, na-analyze ninyo kung ilang pirasong produkto ibebenta ninyo, no? Let's say si Maylin, ilang produkto ng ribbon, tali sa buhok ang kailangan mong ibenta sa isang maghapon. Para ngayon, malaman mo, mababayaran mo yung lahat ng mga fixed expenses mo. Or ilan yung dapat mong ibenta para alam mong kikita ka. Di ba? Yan ang use niyan, yung break-even point. Okay, tas ito iba pang mga ratios yung ROI, return yan sa investment. Payback period, ilang panahon naman bago mo maibalik yung puhunan, yung initial investment mo. Okay, katulad ng example nito, taon. Sa marketing guys, tingnan niyo, ito yung mga assumptions. Sa marketing, no? Magkano ang benta mo per day, no? Tapos sa production operations, magkano magiging cost para ma-produce mo yung produkto. Sa financial naman, naku, yung mga assumptions ilalagay mo diyan. Yung mga operating expenses mo pa, yung taxes, capitalization, tsaka yung may kinalaman sa depreciation ng capitalization mo, withdrawal, anong klaseng ownership meron gagawin ninyo, or desired profit, at syempre mga balance sheet accounts. Kasi guys, ito sa business plan, sa paggawa ng business plan ito eh. Kaya ngayon, dinedetalye itong mga assumptions na ito. Thumbs up? Etong maganda. How to increase net profit? Gising. No? Gising. Paano mo nyo ba mapapataas ang inyong kikitain? Number 1. Kasi may 8 ways. May 8 paraan. Number 1, increase mo yung sales mo sa pamamagitan ng taasan mo yung presyo mo. Increase mo yung price mo. Pag tinaasan mo yung presyo mo, syempre, sa computation mo, tataas yung sales mo. Tama, di ba? Thumbs up? Kaya lang, Doc, hindi ko basta-basta maitaas yung presyo ko. Anong gagawin mo para tumaas ang sales mo? Damihan mo yung ibebenta mo. Damihan mo yung piraso. Imbis na 10 lang yan, gawin mo 50, 100. Edi dumadami yung volume. Kahit konti lang ang kinikita sa bawat isang produkto, pero kung marami naman, volume ang tawag doon, edi ngayon tataas din ang sales mo. Doc, ano pang mga paraan? Ganito, decrease mo yung cost per unit mo. Ibig sabihin, pababain mo yung no? Yung gastos mo per unit, no? Nung produkto mo. Kasi dati gumagastos ka, no, 10 piso yung
gastos mo sa isang produkto, ngayon nakakuha ka ng supplier, nagbebenta 9 pesos. Di mas maganda, okay. Next, ano pa? Increase mo naman yung efficiency mo, yung volume naman din ng gastos mo. Kasi dati, 9 pesos mo lang nakukuha. Pero ngayon, sabi sa iyo ng supplier mo, 8 pesos ko na lang ibibigay sa iyo ang isa kung bibili ka ng maramihan. Nakukuha? Yan. Ako, yan yung mga paraan. Dapat isipin na ninyo. Ano pa? Bawasan mo o pababain mo yung fixed expenses mo. Panglima yan, ha? Fixed expenses. Ano ba, nagre-renta ka, ang laki-laki ng nirerenta mo, lita mo lang o parentahan mo sa iba, hati kayo. Di ba? Next, bawasan mo yung operating expenses mo. Kasi dati nagdi-deliver ka, no? Naku, ngayon, bawasan mo yung delivery mo, nagiging 3, 4, 5, dinideliver mo, isahan, delivery. Nababawasan yung travel expenses mo. Ano pa? Kung medyo magaling-galing ka sa accounting, baka mapababa mo yung taxes na babayaran mo. Ano pa? Dapat mag-isip ka ng higher net profit rate. Ibig sabihin, gandahan mo yung value ng produkto mo para mapataas mo yung gross margin mo. Di ba? Pag napataas mo yung gross profit or gross margin mo, lalaki ang kikitain mo. Nakukuha. Kasi nape-perceive o ang pananaw ng mga customers mo, naku, mamahaling produkto ito. Naku, social ito. Naku, maganda yung service nito, after sales service. Naku, hindi ito manloloko. Kaya kahit gumastos ako ng mas mataas dito, okay lang. Naiintindihan ha? Yan yung mga paraan. Tignan ninyo ha. Ah. Next, naku, pupunta na tayo dito sa simple business plan. Naku, napakaganda nito. Simple business plan. No? Sample ha. Guys, tignan ninyo ha. Ito, inaral na natin to dati. No? Pero ngayon, reviewin din ninyo. Sample, anong produkto mo? Goods, serbisyo, parehas. Makikita nyo sa libro natin yan ha. Sino supplier mo? O saan mo ba kukunin yung raw materials mo, yung labor, overhead? Tingnan ninyo, lahat ng aspeto nung sa pagnenegosyo, iniisip na niya. Kaya may column 1, column 2, column 3, column 4. Diba? Katulad ng, bakit siya bibili? Bakit siya bibilhin yung produkto mo? Number 1, kasi pangangailangan. Number 2, hinahanap-hanap talaga. Number 3, kasi naaawa lang. O kaya may ibang dahilan pa. Binili lang pala yan kasi wala na siyang mapuntahan. Ikaw na lang meron dyan. Edi, anong gagawin mo? Kinokontra mo yung sarili mo para sa susunod, alam mo na. No? Kasi naawa lang pala siya sa akin. Di sa susunod, sasarapan mo na para kahit hindi na siya maawa, bibili pa rin siya. Yung presyo, mura lang ba o tama lang o mamahalan mo? Nakukuha, no? Ito yung mga iniisip-isip eh. Number 3, saan mo itatayo? Sa bahay mo, ibang lugar? And so on. Guys, mga kabisyo, basahin nyo ito ha. Next, ito naman yung sample business plan na. Yan, no? Eto, tignan ninyo ha. At ngayon, ano pa yung mga concerns mo pa? Sample ng produkto mo, kunyari, prutas. Bakit ba prutas? Kasi gusto mo ba yan? Pag hindi na benta, kakainin mo? Sino supplier mo? Saan ka bibili? Naku, mag-canvas ka. Bibili pala niya, mas mura sa Qmart. Pero paano kung walang tinda ngayon doon? Bakit siya bibilin? Kasi essential, pangangailangan siya, no? Food. Pero paano pag hindi nabenta yung prutas, mabubulok? Anong gagawin mo? Di gawa ka ng shake, gawa ka ng ice candy. No? Ako, mag-iisip ka ngayon ng mga ganun. Yung presyo mo, tama lang ba ang gagawin mong presyo? Tama lang daw, sabi niya, no? Pero may pambili ba, may pambayad, yung bebentahan mo kahit tama lang yung presyo mo. Saan mo ba itatayo? Kasi dun sa example natin, bibit-bitin lang niya, papunta siya sa opisina. Ang tanong, papayagan ka ba ng boss mo? Di ba, no? Saan ka magtitinda? Kasi magtitinda ako pero pa-order-order lang. During office hours, hindi. Pag break time, no? Pag lunch time, doon ka lang magtatanong. Sino sa tingin mo bibili? Ang mga kaopisina o kaya mga kapitbahay mo. Paano pag absent yung kaopisina mo? Sino yung bibili sa'yo? No? Di ngayon, baka habang papunta ka sa opisina, naglalako ka na, nagtitinda ka na. Dapat ganun ha. Gaano kadaming bibilin? Ako, konti lang, sakto lang, patingi-tingi. Paano yung pambalot mo rin? Mag-iisip ka rin ng ganun. May kakumpetensya ka ba? Sa opisina, posible wala.
Pero, meron malapit sa bahay nila. Doon sila bumibili ng prutas. Kasi nga, hindi na nila bibit-bitin pa uwi. Hindi sila mahirapan. Yan, mga kalaban mo. Dapat isipan mo kung paano yan. Paano ang pag-deliver? Ihahatid mo sa office. Ihahatid sa office yung paninda mo. Paano yung freshness niyan? Paano yung safety? O magkano ang puhunan ang kailangan mo? 5,000. Ano-ano pa dapat mong ilista para sa puhunan mo na kailangan mo? Ba kailangan mo ng stroller? Kailangan mo yung supot? Kailangan mo ng weighing scale? No? Isipin mo yan. Saan mo kukunin ang puhunan mo? Susubukan ko, maghanap ako ng mamumuhunan sa akin, may investor. Paano mo siya babayaran? Unti-unti ho, babayaran ko siya. O kaya mo ba gawin yan ulit-ulit? Kaya naman. Naku, araw-araw, every other day, o linggo-linggo, o na-enjoy mo ba? Ibig sabihin, tutuloy-tuloy ka ba sa ganitong activities? Magkano ang kikitain isang araw? Naku, sa isang empleyado, pwede kang kumita ng 20 pesos to 30 pesos. Naku, pwede yan, ha? 2 kilo, bawat empleyado. Kaya lang, pagod na pagod ka, ang dami mong binibitbit araw-araw. Nagdadala ka, baka mga 30 kilo ang dinadala mo araw-araw. No? Mahirapan ka. Pag-aralan mo, kung magpaparehistro ka na ba kung nagtutuloy-tuloy ang negosyo na ito o hindi. Itutuloy mo na ba? Anong pangalan ng company mo? Kaprutas, sabi rito. Sino ngayon ang mga loyal na customers mo? Magiging loyal ba sila? Naku, pag nag-register ka, wala ka palang loyal customers, wala kang based na customer mo, database, naku, baka later on, malulugi ka lang, magsasara ka lang. Yon mga kabisyo. No? Anong kailangan? Pag-aralan natin para magkaroon tayo ng big heart investors yung ating mga initial capital pag-isipan. Bakit? Ano ba ito? Paano tayo makakasali dito? No, dapat perfect attendance, inaral ang libro, magpapasa ng business plan. Ano ngayon itong mga businesses na to? Aaralin ninyo at magpapasa kayo, ha? Okay. Ito tong business plan na to, gagawa kayo mga 2 to 3 pages na business plan. O kung mas marami, mas maganda. Kasi number one, pwedeng lagyan nyo ng summary. No? No? Kikita ba o hindi? Number two, may kinalaman sa marketing, saka yung page 2, operations ninyo. At number 3 naman, page 3 ay yung financial. Plus, maganda, sundin din nga ninyo yung sa page 90. Anong page yun? Page 93 ng libro natin. No? At maganda, sagutan nyo itong isusulat ninyo. At ngayon, gawan din ninyo ng summary na ganito. Okay ba mga kabisyo? No? Thumbs up please, thumbs up. Thumbs up.